problema sa bahay. Ito kasing oras na dapat, ito na natin sa Panginoon yung ating oras. Huwag mo natin alalahanin yung mga problema sapagkat alam ng Diyos yung mga laman ng puso natin, yung mga pangangailangan natin at yun ay ibibigay ng Diyos. Kaya dapat sa oras na ito ay purihin lang natin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, sama-sama po tayo pagpuri sa pangalan ni Jesus. Itawagan po natin ang ating mga music team para sa pagpupuri sa Panginoon. Ayan, hallelujah. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, inaanyahan ko po na tumayo po ang lahat upang ihanda ang ating mga sarili sa pagpuri at pasasalamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! God is good! And all the time? Hallelujah! Ating pong awitin ang King of Kings is Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Darkness we were waiting, without hope, without light. Deep command and you came around. There was mercy in your eyes to be filled the law and prophets. To a burden came the word from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. To rebuild the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Hallelujah. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath. Till that song was moved for good, for the Lamb that conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of who would come to the Father our Restorer. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now His gospel through the world shall not flee, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father. Praise the
Tayo manalangin. Magapangyarihan Diyos sa lahat. Maraming salamat kami ng Diyos sa oras na ito na narito kami Panginoon upang magsamba at magpuri sa inyong banal na pangalan. Salamat Panginoon na ilako mo Panginoon ang lahat ng mga anak mo upang ikaw ay purihin sa umagang ito. Kaya inanyan tulad ang iyong banal na Espiritu ang siyang dumapo sa bawat isa Panginoon upang maramdaman namin ang iyong pagkilos. Manguna ka Panginoon sa gawain ito. Nais na namin parangalan sa pamagitan ng mga awitin papuri Panginoon. Nais namin itaas ang iyong banal na pangalan sa pamagitan ng mga salita mo Panginoon sa oras na ito. Dalangin ko Panginoon na manguna ka Panginoon sa gawain ito at ikaw Panginoon ang maghari sa bawat puso ng mga anak mo. Dalangin ko rin Panginoon ang mga kapatiran namin kung sila man ng Diyos ay gumagayak na papunta rito na o Panginoon, pagpalain mo sila na makarating dito sa kahanang ito. Naligtas Panginoon sa lahat ng masama. Dahil ikaw ang nais namin itaas, ikaw ang nais namin sambahin. Kaya Panginoon, manguna ka po sa umagang ito sa aming mga buhay. Linisin mo Panginoon ang aming mga puso upang sa aming pagharap sa inyo sa umagang ito o maging karapat-dapat kami Panginoon na tumawag sa inyo ng Ama ko, kaya maghari ka Panginoon sa buhay namin. Nawa ang gawain ito Panginoon ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, maging kapurihan sa inyong banal na pangalan. Salamat Panginoon na patuloy mo kami pinangunahan sa araw-araw naming gawain mo Diyos. Ikaw ang Panginoon na nabigay sa aming lakas at nakarating kami sa bahay. Dalangin na ito na ikaw Panginoon ang aming pinupuri. Kaya maraming salamat po Diyos sa gagawin mo sa buhay namin sa tamang pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ayan, ating pong patuloy na awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Awitin po natin ang maragasang pagpapala. Yes, Jesus! Naiyahan ko po na magkamayan at magbatian po ang bawat isa. Bigyan po ng magandang ngiti sa kanya-kanyang mga labi. Hallelujah! Sinabi ng Diyos ang lahat ng buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya.
Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Ituon po natin ang kanyang puso, ang ating mga puso sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo ay aking inakap, pagkat sa'yo ko lang natatagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pipiliin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pipiliin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Isa pa. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng
Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. We surrender our life for you. Hallelujah. Jesus. Ito po, atin po ito na ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba, natugas mo pagsitayos, Jesus. Habang walang katena, masumlian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kahirapan ng kalipin sa'y di nabaliran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Isang pa, bakit hindi karapat-dapat? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba, nagwagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masumlian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran ng kaiging sa'y di nabaliran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa
Masarap talaga magpuri sa Panginoon sa umagang ito, lalo na po yung naranasan po natin yung presensya ng Panginoon sa umagang ito. Ngayong umaga po ay dadako po sa atin sa testimony. Yung mga kabutihan niya pinagkaloob sa atin ng Diyos sa isang linggo, sa nakaraang taon at sa mga nakalipas ay huwag po natin ikahiya na ipayag sa umagang ito sapagkat nakikita ng Diyos ang mga puso ng bawat isa sa atin. Kaya bukas po ang ating harapan sa mga gustong magpayag ng mga kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa umaga nito ay ang aking testimony. Nung nakaraan, sa bubok, sa bahay, sa building ni Kuya Dan. Wala ako doon, naandoon ako sa kabilang tindahan ni Mikey. Ngayon, biglang dumating ngayon si Nini. Tita, muntik nang magliyab ang wall sa labas dahil sinilaban ng matanda. Ngayon, lumabas si Nini kasi nakita niya ang aso na pinadala ng Panginoon dahil may injil. Kung hindi niya raw nakita ang aso, ay hindi niya mapansin na lumiliyab ang apoy. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga tao na ginagamit, kumikilos ang Panginoon sa buhay nila. At ang mga tao sa barangay, kasi wala ako doon, balita niya ay ganito. Yung matanda, sinagot ni Nini, na bata-bata mo sagot-sagot ka. So, ang matanda na yon ay nangangatwiran kahit alam niyang mali. Talagang may mga tao kahit mali, igigit, di ba? Ang mga attorney. So, salamat sa Panginoon dahil kahit wala ako na doon, ay talagang ang Panginoon talagang binabantayan niya tayo. So, yung sa may barangay na yun ay talagang may concern kasi alam nila na anak ng Diyos ang may tatag niya. Yun po ang ating pinapasalamatan sa buhay ko. Hello. Musta ka kayong lahat? Salamat ako sa Panginoon sa kanyang kalakasan na bata nagpapasalamat ako sa kanyang katawan at ganito kumikirat pa rin ang katawan ko. So, salamat ako sa Panginoon, sa kabutihan, sa kalakasan, at sa sipag na mga tao. At lahat ako napasalamat.
Praise the Lord. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nga po na nakarating po ako ng Rizal, sinundo po ako, tapos may hinawakan po akong matanda na galing pa po ng Bulacan, operahan po sana, pero hindi po siya natuloy dahil sa taas ng BP niya, hindi siya ma-operahan. Salamat po ako sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos nagkaroon din po talaga siya ng resulta kasi nga hindi siya makadumi. Kumbaga sinunod lang po nila ang sinabi ko sa biyaya po ng Diyos ay pipis na po talaga yung tiyan niya kasi sabi ko po madali lang po yan kumipis yung tiyan kasi hindi nga makakain, makaindinguhan. Sa biyaya po ng Panginoon, pinainom ko lang siya ng nilaki. Talagang ang sabi ng babae, marami daw siyang kumumi. Kumbaga, malaki rin yung resulta. Tapos nire-repair naman nila ako doon sa kamag-anak din nila. Pero hindi ko po siya kilala, pero kilala po nila ako dahil dati po nagasimba rin talaga po ako sa inyo. Sabi niya, kilala kita. Kaya salamat po ako sa Panginoon dahil ang Diyos po talaga. Kaya isa po nga dito sa Marcos 10:52. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din ay nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Kaya tunay nga po na, kaya sabi ko nga, si Lord lang ang ating doktor. Sinasabi ko po yan sa mga alaga ko. Kaya salamat po talaga ako sa Panginoon dahil kanina po talaga, hindi po talaga sana ako makakasimba dahil nag-i-struggle ako. Sabi ko, may magpapalinis na kuko, linggong-linggo. Ay luluwas, ay yung biyanan ko ay magpapalinis. Hindi ko naman pwede siyang tanggihan. Sabi ko, Lord, yun nga, kaya kami ay talagang nilinisan ko rin po siya. Pero awa ng Panginoon, sabi ko, Lord, pupunta ako sa simbahan, late na ako, kaya iyak talaga akong Kristiyano. Pero salamat po ako talaga sa Panginoon dahil hindi pa uwian, nakarating na rin po ako. Salamat po sa Diyos po ang papuri. Hello. Nais ko lang pong pasalamatan ng Panginoon dahil sa mga biyaya na pinag-uugnay ng Panginoon. Dahil noong linggo po ng gabi ay nagbiyaya na rin po ako. Papuntang Bubo na rin. Noong dyan pa lang sa may San Carlos ay namatay na yung motor. Kumbaga para sa akin ay kondisyon yung sasakyan. Bigla pong namatay, marami naman pong gasolina. So, inaabot po kami ng alas 9, inutom na rin. Ay kasama ko nga sila nanay. Kung ako lang, okay lang. Kasi siyempre, may nagugutom na iba para akong dobling gutom. Salamat sa Panginoon dahil kumbaga kasi yung oras ng mga motor shop ay alas karamihan ay 5 PM lang. Ay alas na yung magsa-7 na. Kumbaga salamat sa Panginoon dahil may nakita akong vulcanized pero hindi siya motor shop. Tinatingin ko yung carburetor baka sa carburetor. At hindi kinaya so tinuro ako doon sa kabila. So salamat sa Panginoon dahil naayos din kahit na ang budget ko talaga ay pang labor lang. At salamat sa Panginoon dahil pinag-uugnay ng Panginoon ng katugunan sa financial dahil ay yun nga sabi kung wala kang pera ay pwede mong iwan yung mga valid ID mo. So salamat sa Panginoon dahil sabi siguro sa akin ng Panginoon na ito ay testimony mo sa linggo. Kasi gusto ko talaga sa Panginoon yung testimony na talaga buhay talaga. Kasi kumbaga pag nasa type po talaga tayo kasi ng pagsubok, doon natin maranasan ang talagang ang Diyos ay provider. Hindi lamang tayo kondisyon sa katawan, wala tayong sakit. Kumbaga pagdating ng pagsubok talaga yung
spiritual po talaga yung gumagana sa atin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon sapagkat minsan talaga ay meron tayong pagkukulang, nandun talaga yung ang Diyos talaga ay tumitingin sa ating puso. Bagamat sa tingin ng tao ay minsan ganyan tayo, kumbaga huwag po natin talaga ituon yung mga bagay na pang sanlibutan. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po natin mabuhay. Amen. Wala na pong hahapon. Wala na po ay maraming salamat sa mga kapatid na nagbayad ng mga kapatihan ng Diyos sa buhay nila. Tayo po dadako na po sa salita ng Diyos. Bago po tayo dadako sa salita ng Diyos ay nakibukas muna tayo ng salita ng Diyos na makikita po sa Colossus 3 verse 2. Sinasabi po dito, ang mga bagay na panlangit, ang isa sa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ganun din po ay bubukas din tayo ng salita ng Diyos matagpuan sa Lucas 16 verse 10. Sinasabi po dito ay ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Ating po tinatawagan si Pastora Judy Reysaga para magkaya ng salita ng Diyos. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Ako natutuwa lagi kay Vicky, nakatingin sa akin, nakangiti lagi eh. Kaya po lagi nakatingin sa kanya. So, puri po ang Panginoon sa umagang ito sapagkat kasama ko po asawa ko. Ilang linggo at ilang buwan na hindi siya kasama. So, salamat din sa bawat isa na pinili nyo ang araw na ito ay makasama ang ating Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli ay kami po lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Sapagkat hindi po masukat, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Panginoon, sa umaga nito muli ay sa mga aming puso at ang aming isipan na ang mga salita mo hindi lamang parang patingaw, naaalingaw-ngaw sa aming mga kailaw, God. Pagkatapos ito, Lord, aming marinig ay aming po makakalimutan ng aming mga narinig, O God, na iyong salita. Nawa, O God, yung mga salitang ito na aming marinig ay aming pong ilalagay sa aming puso at aming pong isasagawa, O God. Lord, salamat po na minsan pa, samahan mo kami, O God, sa aming pong pagsasalungan ng mga salita mo, Panginoon. Naway marinig at makita po namin, Panginoon, ang iyong kadakinaan, O God, sa iyong mga salita. Tulungan mo po ako na yung lingkod, siyang magdadala ng salita, na maging isang instrumento, Lord, upang ang bawat buhay ng bawat ito, O God, ay magpalakas, O Lord, ng iyong mga salita. Lord, purihin ka at itaas ka sa umaga nito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so hindi ko pa alam kung paano mag-uumpisa. Pero alam ko ng Diyos ay kasama ko. Alam niyo pa na struggle sa akin mag-prepare ng message every Sunday. Dahil alam niyo po naman na hindi ako bahay na nanay lang. Kundi lagi ako nasa labas. So, yung responsibility na inaatang ng Panginoon sa balikat ko ay hindi ko pwedeng tanggihan. Kaya nakakami si Pastor, no? Sana bumalik na siya. Hindi po madali ang nasa harapan. No? Hindi po madali ang ibahagi ang salita ng Diyos. Ngunit, hindi natin pwedeng tanggihan ito sapagkat lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon ay may responsibilidad na gampanan yung mga tungkulin na ilalagay sa ating balikat. Wala pong tanggihan. Sapagkat ang Diyos ay hindi po tayo tinanggihan nung tayo kanyang tinubos. Amen! Amen. So, kapatid nyo ngayon mga katabi nyo. Pumunta ka. Alay sa baba. Huwag kang matutulog. Okay, so purihin po Panginoon sa umagang ito. So, ngayon po ay, ang aking tema ay
ay pang New Year pa rin. No? Dahil hanggang hindi natatapos ang New Year pa rin. So, ilang buwan na lang, ay ilang linggo na lang. Parang 1 week na lang. After dito, 1 week na lang. At tapos na naman ang isang buwan na January. Yes! So, meron na naman tayong, after 1 week, meron na naman tayong 11 months. Okay, so, tingnan natin. Sa 11 months na yan, ano ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin? Okay, may tanong po ako, ano po mas maganda, mga kapatid? Ano ang mas maganda? Tama ba yung oras natin? Okay. Baka yan ay nauna eh. Ano ba mas maganda? Ang simula ay pangit at ang ending ay maganda. Or ang simula ay pangit pero ang maganda ang ending. Saan kayo doon? Ano mas maganda doon? Ang ending ay pangit o ang ending ay maganda? Sige nga. Ay, magpaparaise mo na ako na. Ano mas maganda sa inyo? Yung simula ay maganda at ang ending ay pangit? O ang ending, ang simula ay pangit? O, raise mo na. Sino lang may gusto na ang simula ay pangit pero ang ending ay maganda? Ang dami. Ang dami ata. Sino na yung gusto na ang simula ay maganda at ending ay pangit? Parang wala. O, nag-boycott na kayo. Dito pa may mga boycott na. Okay. So, gusto nyo ay kahit pangit ang simula, pero ang ending ay maganda. Okay. Pero ang maganda, bilang Kristiyano at isang Kristiyano sa sumusunod sa Panginoon, ang pinakamaganda ay maganda ang simula at ending ay maganda. Mas maganda yun. Okay. Dahil pag pangit ang simula, baka dahil pangit yan, ang ending yan ay pangit pa rin. Dahil sa math, pag nagsimula ka na mali ang isang number, pagdating sa dulo, mali pa rin. Okay. Kaya mas maganda po, maganda ang simula at ang ending ay maganda pa rin. Doon dapat tayo. Okay. Pero ang Diyos ay mabuti. Ano ang sitwasyon, ang Diyos ay ginagawa sa akin, all things work together for good. Okay. So, bilang Kristiyano, at tanong natin ngayong taon na to, ano ba ang pwedeng mangyari sa akin habang ako ay lumalakad sa Panginoon? Ano ba? Sabi ko sa nabasa ko, dapat this year, dapat daw ay palaliman ng paglakad sa Panginoon. Sabihin nga po natin, palaliman ng paglakad sa Panginoon. Amen? Again, sabihin po natin, palaliman ng paglakad sa Panginoon. Okay. Paano ba magiging malalim ang ating paglakad sa Panginoon sa pagharap natin sa taong ito? Okay, gamit po natin. Meron po akong ginawa na 3 F. No? Di pa lang kung meron ba yan talaga dyan? 3 F. Data nagawa ni, Okay. Meron po akong 3 F na handa. Pero bago po yung 3 F na yan, meron po akong ni-ready na isang quotation o isang paragraph. Meron na ba? Okay. Sabi po dyan, basahin natin sabay-sabay. A right spiritual start leads to a strong spiritual finish. When believers begin the year focused on God, faithful in obedience, and fruitful in Christ, they experience transformation, purpose, and fullness of God. Wow, ang ganda. Ang ganda na ibig sabihin niya. Sabi niya, kapag tama daw ating focus sa buhay at tama ang relasyon natin sa Panginoon, tayo ay magiging mabunga, masaya, at masagana sa ating mga puso. Di ba? Ang ganda. Kapag tama ang ating focus, tama ang ating relasyon sa Panginoon, magiging mabunga ang puso, magiging masaya, at masagana ang ating buhay. Ngayon, kung hindi tama ang ating desisyon, hindi tama ang ating relasyon sa Panginoon, siya, sigurado, hindi tayo magiging mabunga. Okay, let's talk about 3 F. 3 F sa buhay natin na siyang makakatulong upang lumalim ang ating sabi doon, palaliman ang paglilingkod sa Panginoon upang maging malalim yung ating paglilingkod sa Panginoon. Number 1
is be focused, fix your heart on God's priorities. Okay, be focused, fix your heart on God's priority. Mahalaga mo pala ito. Mahalaga mo pala ang maging fix your heart on God's priorities. Dapat alam natin ang focus natin sa buhay. Na kapag alam natin ang una, ang Diyos na higit sa lahat, alam natin na ang Diyos ang una, kahit kanino at sa anumang bagay, maiintindihan natin kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Okay, so maniwala ko na dapat pala alam natin kung anong ating focus na higit pa sa lahat. Higit pa sa lahat ng bagay. Kapag nalaman natin yan na ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay at higit sa kanino man, may iintindihan natin kung anong layunin ng Diyos sa buhay natin. Okay, so, sabi nga, ang greatest challenge daw ng mga Kristiyano kung bakit hindi makapokus. Okay, yan pa lang eh. So, sa pakikinig nyo, hindi kayo makapokus eh. Bakit? May nagabitin-bitin nyo sa tayo sa mata nyo, di ba? Data kanila, medyo pag-umpisa ni Ate Nick, isa pa lang nakadapo dyan eh. Na medyo palagitnaan, dalawa na, tatlo na. Hanggang sa nakapikit ka na. Okay. So, ang greatest challenge daw sa buhay ng Kristiyano kung bakit hindi ito makapokus sa kanyang malalim na paglakad sa Panginoon ay distraction. Yan, distraction. Ano ba yung sabi ng distraction? Nakakaagaw ng pansin or nakakasira yung attention. So, minsan, hindi po natin napapansin dahil sa distraction sa buhay natin, sa paglakad natin sa Panginoon, dahan-dahan po tayo napapalayo sa goal natin sa buhay. Lalo na sa ating spiritual goal. Hindi po natin napapansin, napapalayo na pala yung goal natin sa spiritual goal natin. Nilalamon na tayo ng ating mga kabisihan. Amen! Yan! Nilalamon na tayo. May tinatamaan na dyan. Ibas lang muna. Ibas lang. Para tumatusan lang doon. Okay. Totoo po ito. Hindi mo pwede hindi ko sabihin. Kahit ako ay sangkot dito sa bagay na ito. Yan. Nilalamon po tayo natin kabisihan. Kaya kung minsan, napapalayo na tayo sa ating goal spiritual life. Yung ating commitment sa ating Panginoon, nilalamon tayo ng ating commitment sa circular world. Yeah, mas marami tayong commitment sa circular world. Oh, ako ay coach sa ganito. Oh, ako ay judge sa ganito. Oh, ako ay may commitment sa aking mga trabaho outside. Kaya totoo ako sa mga iglesia ng Cristo. Pagdating sa pagsimba, hindi mo sila mapapa-absent. Okay? Kahit saan sila pumuntang dakot, hahanap at hahanap sila ng simbahan. Kaya ako natulog kay Vince eh. Sabi niya, saan ka pumunta noon? Sa Manila ka no? Naghanap pa talaga ng church na maatinan. Dapat ganun po yung puso natin. Na hindi ko tayo mapakali. Na araw ng linggo, na hindi ka mag-worship sa ganda. Kahit saan lugar ka napunta, dapat kunahan natin muna ang tahanan ng Diyos. Okay. No, nilalamon tayo ng mga commitment natin sa circular world. Yung mga schedules natin. O may schedule sa world, sa dito, sa ganun, sa ganun. Pero wala tayong binibigay na schedule para sa Panginoon. Amen. Alay. Okay. Nilalamon tayo ng mga pressure sa buhay natin. Nakaka-pressure sa mga trabaho natin. Nilalamon tayo. At nilalamon tayo ng ating responsibilidad sa ating pamilya. Yan ang nangyayari sa asawa ko ngayon. Totoo po yan, no? Dahil sa responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Okay, hindi niya na tayo nadadalaw. Buti na lang. Na taon, na linggo ngayon. Pero mamaya may biyahe ulit. Okay, so nilalaman mo tayo ng ating mga responsibilidad, mga kapatid. Totoo po yan. Aminin natin hindi. Totoo po ito. Okay, yung responsibilidad natin sa pamilya, o paano yung conversion ng anak ko, ang baon ng anak ko, ang ganito ng asawa ko, ang ganito ng lola ko, ng nanay ko, lahat, no? Iniisip natin yung paano natin i-provide. Kaya minsan, yung provider,
ng buhay na natin na isa sa tabi natin. Amen! Ay, ayaw mag-amen. Naiintindihan talaga nila, dapat mag-amen yun. Okay! So mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit yung distraction na yan, kung bakit hindi tayo makapokus sa Panginoon dahil sa mga bagay na yan. Kaya ako po madalas, nire-review ko po sa sarili ko pag nararamdaman ko na ko yung pagod. Dahil nakakaramdam ko ako ng pagod, hindi na po ako pabatae, padanda na ako. Magkakaedad na tayo. Kung nararamdaman ko na ko yung pagod, at nararamdaman ko na din po yung dahil sa pagod ka, ang kasunod nun, tatamarin ka. So, pag nararamdaman ko na po yun, at meron po akong responsibilidad dito sa Santa Fe, sasabihin ko sa sarili, hey, your responsibility is not bangon ka dyan. Kaya nire-review ko po ang sarili ko. Ganon din po gawin yung sarili niyo. Pag nararamdaman niyo po na kayo ay nilalamon na ng mga bagay ng distraction, kabugin niyo po ang sarili. Hey, you are a Christian. Ikaw ay anak ng Diyos. May binipagawa ko sa'yo. Gawin mo yun. Okay. Pag hindi po natin nireview ang sarili natin, sigurado, wala pong mangyayari. Madidistract talaga tayo. Hindi tayo makakapagpatuloy. Okay. So, nung bago po tayo tanggap sa Panginoon, ano po, sipag po natin mag-devotion, sipag natin mag-pray, magbasa ng Bible. Okay, kasi bagong tanggap eh. Paano yung bago kang sinagot ng iyong kasintahan? Oh, talagang sipag mo dalawin, sipag mo talaga. Ay naman asawa lang kayo. Agul. Na? 1 month, 2 months, 3 months pala. Ipinanganak ko yung anak ko pangalan eh. Talaga naranasan ko yung doon niya sa bed. Dadala ko pa ng pagkain sa bed. O, di ba? Breakfast ng bed. Tapos hindi ka paglalabahin. Abay, nung pangalawa na, lalaba ka na. Hindi ka na madalhan ng pagkain sa bed. Nagbago ka agad. Na? So, yun. Bakit ba talaga? Totoo po yun, no? Nag-change. Pakiramdam. Pero andun pa rin mag-asawa kayo. Pero nag-change yung treatment kayo. Pero ganun din yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pag bago pa lang tayo, hindi lang tayo tayo. Pero nung magtagal na, wala na, kinakailangan kalibitin ka na para ikaw ay magsimba. Ang bisipan pa natin mag-memory verse, pero ngayon kahit may isa, wala na. So, nawawala po ating focus dahil sa mga distraction sa buhay. So, ano ba? Alam niyo po ba, sabi ko ay, kung ano daw po yung ating pinagtutuunan ng higit ng panahon, higit na pansin, higit na panahon sa pagkonsumo ng pera, yun daw po ang ating magiging bukas. Kasi kung tayo nakatuon, so yun ang ating magiging bukas. Kaya ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na bigyan natin ng panahon, ng focus, ang ating spiritual na buhay. Amen! Sabi ko sa Colosas 3, mabilis-bilisan natin. Colosas 3, isipin ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Nakalagay ba dyan? Okay. In Jesus' name, susunod dyan, malaki na. Amen? Amen? Amen. Okay. Sabi mo dyan, set your affection on things above, on things on the earth. Siguro ito ibang version to. Okay. Sabi po dito ay, set your mind on things above and not the earthly things. Isipin ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Bakit yung sinabi ko? Isip ko ito bakit? Isipin ang mga bagay na nasa langit at sa lupa. Dahil siguro ang mga tao ay obsessed na paano magkapera ng marami. Ngayon hindi lang basta magkapera gusto magkamal lang malaking pera. So obsessed na ang tao sa kapangyarihan, sa salapi, sa karamihan, sa karangalan ng mundo dito. Kaya ang mga tao ay naliligaw ang Kristo. Ang mga tao ay hirap na. Verse 4, 5. Kaya ang mga tao ay hirap na sumunod sa Panginoon dahil obsessed sila sa mundong ito. Kaya marami tao ngayon ang kilala lang ang Diyos pero walang pagsunod. Amen? Kilala lang ang Diyos pero wala. Kasi sabi mo, may Diyos ba? Ang sasabihin niya, oo. Nakikilala niya ang Diyos. Alam niya may Diyos. Tanggap niya yun. Pero wala siyang pagsunod. At ito kailangan ng Panginoon. Hindi lang basta pong tanggap, kilalanin ng Diyos, kundi
yung pagsunod sa Diyos. So, sabi ko doon, set your mind. Things above. No, yung mga bagay ng mga langit. Nasabi ko na ito sa inyo eh. Kasi yung mga bagay na sa mga langit, kailangan yan, hindi yan na nakawin. Yung tindahan ni Desi, totoklabin ko yan eh. Ano Desi? Nanakawan pa yan eh. Pero yung nakalaman sa puso niya, hindi yun mananakaw. Amen! Yung spiritual na bagay na itinanim nyo dito sa mundo, na aanihin nyo sa langit, kailanman hindi yan mananakaw. O sino ba yung inyong barangay captain dito? Diba? Barangay captain na yun, may position na sa lipunan ng inyong ginagalawan. Anong ginawa? Ninakawan! At ang laki-laki pa ng ninakaw. So sabi na, ikat ate aman, doon tayo mag-set. Huwag sa mga bagay. Mahalaga po ang pera. Hindi ko po na sinasabi hindi mahalaga. Mahalaga po yan. Ang nagiging problema lang po natin, mas doon natutuon yung pansin natin. Hindi natin mailagay sa ating isipan na dapat priority ang ating Diyos. Amen? Okay. Sabi dito, when Jesus lived in our heart, He becomes the King. No? Kapag si Jesus ay nasa ating puso, siya magiging hari, siya magiging master, at yung salita niya ay nasa ating puso, magbabago yung ating desire. Amen? Magbabago yung ating mga decision. Linggo ngayon, mag-basketball muna ako bago ako. Maglinggo ako na yung mga basketball. Ano ba nag-basketball ko lalaki? Wala ata. Ikaw lang. Thank you, Brad. At inuna mo ang Diyos bago basketball. Okay, no? So, kapag ang Diyos ay sa puso natin ng buhay at sinabi natin na siya ang hari ng buhay natin, siya ang master nito, at yung mga salita niya sa puso natin, magbabago po yung nais natin. Okay? Magbabago po yung happiness natin. Magbabago po yung priority natin at magta-transform po ang buhay natin. Amen? Dapat ganun ang isang tagasunod ni Kristo. Okay? Hindi na po big deal. Hindi na po big deal sa atin na ibigay ang ating santi. Sapagkat siya ang master ng buhay mo. Siya ang king ng buhay mo. Di sabi ko, magbabago ng design mo. Ang design mo dito dati, pero na kay Kristo ka, ito na design mo. Okay. Ito ang priority mo dati, dahil na kay Kristo ka, ito na ang priority mo. So, hindi na big deal. Hindi na big deal sa atin na every Sunday ay kaya natin ibigay ang kanya, ang araw. Kaya nakikita ko po yung, kasi nga nasa sa plaza, nakikita ko po yung mga sumisipa sa church. Itong mga tao nito, hindi naman ito binibisita ni the Father. Hindi naman ito binabago study ni Father. Hindi naman ito pinipermitting ni Father. Pero, pumupunta sila sa simbahan. Bakit yung mga Kristiyano? Binisita na, beyond the study, permitting na, lahat binigay na. Hindi pa rin makapunta sa tahanan ng Diyos. Bakit po kaya? Kasi hindi po siya natatransform. No? Hindi pa talaga nagbago ang Panginoon. Hindi pa talaga na tunay na umiibig sa Panginoon. At ito po nais ng Panginoon sa atin, no? Tayo ay matransform. Sabi ko sa Psalms 27 verse 4, ano yan ba yan? Psalms 27 verse 4. Sabi po siya, basahin ko natin. One thing have I desired of the Lord, that will seek after that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Diba? Ang sarap-sarap yung sinabi niya dyan. Ang gusto daw niya ay lagi siyang nagdudwell sa templo ng Diyos. No, doon siya lagi, na lagi kasama ang Panginoon. So, ang tindi yung nais niya. Nais niya lagi nasa templo ng Diyos. Nais niya laging kasama ang Diyos. Nais niya laging kaniig ang Diyos. No, yun po yung focus na buhay. Na nais natin laging kasama ang Diyos. Nais niya laging, sabi nga po sa awit natin kanina, sabi doon sa awit, doon sa ating worship, na unang song, yung koro. Nakalimutan ko, biglang nawala. Ayun na yung problema sa akin, nagkakaroon ng gap eh. Ano ngayon siya nakalala ng koro ng unang song
Doon sa worship. Saan si Enrico? Saan yung mga worship team? Yung nakakala sa inyo? Yung koro? Yung unang song? Sa worship? Sa sole? Ay! Di ba nagpaalam na? Sino nakakaalam? Sino nakakaalala? Matanda na rin ito. Kaya ko. Yun! Walang hanggang kitang pupurihin. Ano ka sarot? Walang hanggang sasabihin. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Diba? Ang sarap sabihin. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang kitang sasambahin. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Dapat ganyan daw tayo, mga kapatid, no? Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasabihin. Ikaw lang laman ng aking puso. Okay. Okay, so when our heart focus in the right things, our life become to live correctly. Kapag ang buhay ko natin ay nakapokus sa mga bagay na tama at para sa Panginoon, ang buhay daw natin ay magiging tama ang ating maging buhay sa Panginoon ay magiging tama. So, focus is not a perfect life, but this is the prioritized life. Pag sinabing focus life, hindi naman na pala ito perfect. Kundi ito, ibig sabihin ay prioritized life. So, in prioritized life, sabi ko dito ay, nandiyan ba yan? Centering our heart on God's presence, aligning our values to Lord's values, ordering our life around what matters. Wala dyan, eternally, not just urgent as the presence of the Lord. Yun daw po. Kapag focus ang ating buhay, dapat nakasentro ang ating puso sa Diyos, sa presensya ng Diyos, at naka-align yung value natin sa Lord's value, at naka-order yung buhay natin around the eternal things, hindi yung mga urgent lang na nangyayari sa buhay natin. Number two. Last na lang po. Be faithful. Okay. Choose consistency over convenience. No? Piliin daw natin ang consistency over sa convenience. Be faithful. Maging matapat tayo. Ang pinaka magaling o ang pinaka malakas. Hindi daw ang pinaka malakas, hindi ang pinaka matalino o pinaka magaling, matalino, malakas, kundi yung nagpapakita ng kayapatan. Yung pagiging matapat ko pala. No? Hindi ang pagiging malakas at matalino ang nagpapakita ng katapatan, kundi yung ating pagiging tapat. Okay. So faithfulness is the most admired quality, but misunderstood. Bakit ko misunderstood? Best admired qualities to ito, pero nami-misunderstood. Marami pong tao na iniisip na ang katapatan ay ang paggawa ng maraming bagay para sa Panginoon. Wow! Ang dami mong dinonate, kapatid! Ang dami mong ginawa para sa Panginoon! Ang dami mong simbahang nagdala, ang dami mong kalulodala. Hindi mo pala yun nakikita ang faithfulness doon. Ang sabi po doon, ang faithfulness daw po ay faithfulness is small, quiet, ordinary, but consistent. No? Maliit, tahimik lang, ordinaryong bagay na ginawa mo dyan sa Diyos, pero consistent. It's using obedience when no one is watching. No? Yung sumusunod ka, gumagawa ka, kumikilos ka, kahit na walang nakakita at hindi ka binabayaran. So, palagi ang paggawa sa Panginoon. Ito po ang nais ng Lord sa ating katapatan, yung palagiang paggawa sa Panginoon. Consistent na paggawa. God is honored of how we begin, but by how we continue. O ang Diyos, ino-honor ng Diyos, hindi
hindi ino-honor ng Diyos yung pagsisimula natin, kundi ang ino-honor ng Diyos o ang kanyang binibigyang pansin ay kung paano po tayo nagpapatuloy. Hindi ang sinimulan mo ang tinitingnan ng Panginoon, kundi kung paano ka nagpapatuloy sa Panginoon. Amen! Kung paano ka hindi inaantok ngayon. Kung paano ka nagtitiis na maupo dyan at makinig ng salita ng Diyos. Yun po ang titingnan ng Panginoon, hindi yung pagsisimula mo. Amen. Sabi po sa Luke 16:10, ang tapat sa kaunti ay tapat sa marami. At di tapat. Ano na, again na, baka magkamali pa ako. Asan na yun? Wala lang. Okay. Sabi po sa Lucas 16:10, ang tapat po sa kakaunti ay tapat sa marami. Ang hindi tapat sa kakaunti ay di rin tapat sa marami. Okay? Tama ba? Kung nakakapagtiwala sa maliit, ibig sabihin, kaya ka pagkatiwalaan sa malaki. Okay? Kung hindi ka kayang pagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Ito ang problema sa mga Kristiyan, mga kabibili. Yung pagiging faithful sa Panginoon ay ningas tungkol. So, ito yung ugaling Pilipino, ningas tungkol. Active sa simula, kasi nga, masaya pa eh. Diba? Dami pa. Active. Pero kapag unti-unti na nawawala isa-isa ang mga kapatid, okay, nawawala na rin ikaw. Nawawala na rin siya. Ningas tugol ang activeness sa Panginoon. Ningas tugol ang paglapit sa Panginoon. So, unti-unti nawawala yung kanyang katapatan sa Lord. Sabi nga po, kung sa maliit na bagay na pinagkakatiwalaan ng Panginoon, pwede kang pagkatiwalaan ng Panginoon sa malaking bagay. Okay. So, we begin right, but end well. So, dapat ganun po ang mangyari sa atin. Magsimula tayong tama at mag-end tayo na tama. So, as our Christian, as bilang Kristyano, sa ating spiritual nangyayari din po ito. Okay? Minsan, ganda-ganda po ng simula natin, pero ang ending natin ay pangit. So, sa buhay Kristyano din po, minsan, sa umpisa, napaka-prayerful natin. Pero pag nakakaramdam tayo ng mga problem sa buhay, left yung ating pananalangin. Hanggang sa maramdaman mo sa buhay mo na ayaw mo na manalangin. O tamad ka ng manalangin. Sino hindi nakakalimutan ng pagkain sa manalangin? Baka pati sa pagkain, hindi natin nagagawang manalangin. Magsabi po tayo ng totoo. Ay, ako yung nagsasabi ng totoo din. Minsan dahil sa akin kagutuman ay hindi ko na rin nararamdaman, hindi ako nakapanalangin. Kaya pagkatapos kong makasumbo ng isa hakto, Lord, sorry po. Salamat po sa biyaya ko. Okay. Aminin. Sino yung dumadakot na lang pagkain hindi na nanalangin? Oh, thank you sa nag-umamin. At hindi kayo umamin sa akin, alam ng Panginoon yun eh. Di ba? Kaya kung aminin nyo na lang. Kaya kung bisa si Marlo, kapag di na po yung makakapanalangin sa gabi, nalangin ka naman. Nalangin ka naman. Di ba? So, misa kasi di kayo sabay matulog, kaya yan. Hindi ko lang nakapaalalahanan. Okay, so mahalaga po yun. No? Minsan, dahil sa mga bagay na yan, ay paunti na po, less na ng less yung ating commitment to Lord. Paunti na po, mga bagay na nawawala na yung fire natin, nawawala na yung mga fruit natin. Okay, in Matthew 24, 45-57, hindi ko pinilagay dyan, it is about kung sino po yung matapat na servant. Okay, alam niyo po yung kwento na ito, binigyan ng gift, ng talento, at yung isang servant, ang ginawa niya, pinalago niya. Yung iba naman ay tinago. Okay, pero sino po ang binigyan ng reward? Yung servant na nag-multiply ang kanyang talento. Okay? So, kapag ikaw ay napagkakatiwalaan, ang gagawin sa iyo ng boss mo ay magiging in charge ka sa iyong katulungan. Sabi nga doon, mas is given, mas is reward. Kung maraming binigay sa iyo, mas maraming reward. Nalala ko ito si Vince. Okay? So nakita ng boss
boss niya na itong batang ito ay potential. Ng batang ito ay mapagkakatilan. Ng batang ito ay talagang matapat na kanyang trabaho. Hindi lang matapat, masipag at matyaga ka. Okay? So, anong ginawa? Nag-leave si boss at ibinigay sa kanya yung buong department niya. So, di ba? So, nakita ng boss niya itong batang potential. Kaya kapag ang Diyos ay nakikita tayo na matapat tayo at pwede tayong pagkatiwalaan, ipamamahalay niya sa atin ang isang bahay. Pero kapag hindi tayo nakita ng Diyos, paano tayo niya i-bless? Ay hindi ka marunong mag-bless sa iba. No? Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan